Yan pala yung tumumba. Huwag lang may mabasa. G, ito. Doon mo siya sa para makakakalap. Ano na lang. Yun. Okay. Tapos, kunin mo muna yan. Oh my. Ang daming taong dito sa Champlain Mall. Grabe. Palibasa kasi bukas, bagong taon na. Kaya naman yung mga tao nagkakagulo na para mamili ngayong araw na to. Kami! Kaya naman kakain na muna kami kasi pagkatapos nito, mamimili na kami ng para sa mga paninda namin. Halos magkaubusan na. Okay. Sabon, sa likod na siguro to. Sa harap na? Dito sa may lakaw. Oh. Okay. Alright. Damit ni Buboy. Nakaibabaw lang Dito sa ano, yun. Dito na to. Okay, good to go. Let's go home. Meeting na yan, oy. Galing ako Sus. kay Direkton. Nga naman. Nag-i-inquire ako sa mga kuan ng events. Sus, event in Dagway nimo. Long, payakap kay Happy New Year ba? Happy Uwi, dito ka pa. Uy, hindi ako uwi talaga. Oo. Hindi ako uwi. Kahanap talaga ako ng pinito malipat. Huwag kang mag-alala, may plot twist sa atin si ano, si Jesus. Hindi. Hindi mo mabababayan kasi nga nilalamig na si Dudong. Kakarating ko lang kayo. Tanong ako ng construction doon eh. Bumalik ka na, malamig. Oh, Mag-chat sige. na lang tayo. Naiwan ko kasi yung phone ko. Amping. Happy New Year, Dong! Bye-bye! Hello guys, welcome back. And si Mang Jose nga pala ito, isang hindi na pala ako OFW dito kasi sa ngayon, naka-reconsideration na lang ako. Wala akong status. Naghihintay na lang ako kung anong magiging susunod na hakbang sa akin ng coordinator namin kasi hanggang ngayon, wala pa rin siyang update kung anong pwede niyang gawin para i-apply na yung status ko. Kaya so far, meron na lang akong hanggang January 10. So hanggang January 10 at wala pa rin silang nare-receive na positive LMIA. So kailangan ko muna umuwi. So ngayon, ito po si Mang Jose. Hindi na po FW sa Canada. So today is December 31st, New Year's Eve. Wala akong masyadong wala kaming masyadong ganap kasi nga marami kaming pa-order today. So blessing from the sky kasi sobrang dami at sobrang ganda ng binigay sa aming order for today na hindi namin ine-expect. Kaya ipopost ko na lang yung picture. So yan yung pinagkaabalahan namin instead na mag-ready kami ng handa. Pero may niluto naman kaming konti. Hindi lang talagang grande kasi nga mas binigyan namin na attention kaninang madaling araw yung lahat ng mga dapat naming lutuin. Kaya naman sa ngayon, yung mga tropa na lang inaasahan namin na magdala ng mga pagkain. Kaya yun na lang yung pagsasalo-saluhan namin mamaya. Pero may sharing naman kami. Yung dessert tsaka yung mga ibang kakanin. So sa ngayon, naghihintay pa lang kami ng oras. Kaya naman kinuha ko na tong opportunity na to kahit mukha akong haggard kasi sobrang pagod at saka sobrang dami naming ginawang mga bilao, mga kakanin, mga tray ng peachy or whatever. Same last year nung nasa Edmonton kami, pero mas marami yung nasa Edmonton. So ngayon gusto ko lang naman i-share sa inyo na parang malabo na magkaroon pa ako ng status dito sa Canada. So ang hinihintay ko na lang talaga is yung confirmation ng coordinator namin kasi maraming napipending na pwedeng gawin. Napipending yung pagpapaupa namin ng kabilang kwarto, napipending yung pag-impake ko ng mga gamit, napipending yung pagbawas ko ng mga liabilities. So maraming pending. Pero yung wife ko naman so far, so may status na siya ngayon.
And at the same time, tuloy na rin yung para sa mga bata, tuloy na rin yung para sa EI. So ako na lang talaga yung walang status for now. Kaya hindi ko na ini-expect. Although, mahirap kasi may iwan ko nga sila. Hindi ko alam eh. Pero syempre, kung kailangan umuwi, katulad ng mga sinasabi ko noong nakaraan. So today is December 31st. January 10 na lang. So bukas, 9 days na lang. So ano pa ba asahan ko? Kaya naman, ang gagawin ko for now, matapos lang tong New Year, iso-surrender ko na yung car namin. I-ready ko na lahat ng luggage ko. Kasi ayokong ma-surprise. Na-surprise ako sa coordinator na baka bigla niya akong i-book. Tapos kailangan ko na palang mag-flight. Hindi ko man lang na-ready yung sarili ko. Pero yung side naman ng family ko, yan. Si Mrs., yung mga bata. Kasi may tumutulong naman sa amin yung Kent Settlement Services dito sa New Brunswick. So sa kanila talaga kami sumasandal sa pag-apply ng mga bata. At the same time, itong TR to PR, sa kanila kami umaasa. And yung magiging tax season, baka pwede kong gawa ng authorization letter para sa asawa ko. So ang plano kasi is, kailangan magplano. So within this season at hindi ako nakuha sa Pilipinas, so mag-i-stay na ako doon. Patatapusin ko na lang ng season yung family ko. And then, uuwi na kami. Pauwiin ko na sila. So marami naman sigurong pwedeng pagkaabalahan. Marami naman sigurong pwedeng maging income, source of income. Katulad nga kaninang umaga, tumawag yung mother ko na sabi niya, i-ready niya na raw yung palaisdaan. So hindi ko sure kung magiging successful ba yun, pero at least it's worth to try. Kaya for now, siguro mag-spend muna kami ng New Year since na-spend naman na namin yung Christmas, Christmas ng maayos. So ito yung status ko ngayon. Kailangan lang maging positive sa lahat ng mga pagsubok na hinaharap. Kaya for today, bahala na. Okay, see you later. Hello guys, New Year's Eve, pero parang wala naman dahil hindi naman to Pilipinas. Walang mga nagpapaputok masyado sa labas. And walang family, more on friends lang. Yan, mga tropa nandiyan sa baba. Andito yung mga kids sa taas. So, walang masyadong ganap. Nakakalungkot. Pero, ganun ang life dito sa abroad. So, dahil nga late ng kakain, yung mga kids, so maaga nag-prepare pero late ng kakain. Say hi! Hi! That's Caleb. That's my son. Get over here! So, dito na sila kakain. And later, before 12 o bago mag-12, magpapaputok lang ng mga konting fireworks. Luces, gano'n. Kasi hindi katulad sa Pilipinas na as in grande. May mga paputok, naghahanda na ng mga simbolo ni Judas or whatever. Dito, hindi gano'n. So hopefully, hindi lang ito yung maging New Year's ko dito and Christmas kasi nga dahil sa sitwasyon ko ngayon, sinasabi ko nung mga last video ko pa na until now hindi pa rin ako nabibigyan ng update kung sa renewal ko. Kaya sad, pero ganun pa man, siyempre hindi naman doon matitigil ang buhay, tuloy ang buhay. So today, December 31st, and after nitong New Year, kailangan ko na ulit mag-follow up sa coordinator namin. Kasi hindi ko talaga alam kung anong sasabihin niya. Kung sasabihin niya ba na sige mag-pack up ka na, umuwi ka na, or surprise, o may re-renew na kita, just hold on. So, ang daming mga kailangan ayusin, yung titira sa bahay, yung pagsoli ng mga liabilities, gano'n. As in, marami. Kaya hindi ko rin alam kung saan ko sisimulan yung lahat. Pero ganun pa man, pinapagpaliban ko muna yan kasi nga bagong taon. So kailangan salubungin muna ng positive ang bagong taon. Bago ang lahat, diba? Umaga pa, pinakain ko na muna yung mga bata kasi nga mamaya pag nag-12,
tutukan, kakain ulit sila. So, pwedeng matulog sila ngayon. So, ganito lang ang buhay. Kung gusto niyo makita sa labas, silipin natin. Tara. Happy New Year! Happy New Year!